Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Issues bago yung nag-aalab ang damdamin, pumunta muna tayo sa fellowship ng mga bangag. So nagkaroon nga ng fellowship o samahan o kikipagsabuatan, you know? Ang fellowship ay ito'y samahan, di ba? Pag fellowship, madalas natin naririnig ito sa mga pang-religious religious group. Ito naman, itong bangag, pangbangag fellowship, ika nga. December 4 ito at nagpatawag ng meeting or ng gathering itong si Bangag at saka si Liza Tanas. Ang sinasabi na kasinungalingan ng PCO dyan, ng Presidential Communication, ito daw yung gathering na ito ay okay, sabi dito, the gathering is meant to be a fellowship between the office of the President and members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. Kasinungalingan po ito. Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, ito talaga ay nataranta sila dahil sa pronouncement ng Iglesia ni Cristo or INC na sinusuportahan ang panawagan ni Bangag na wag isulong ang impeachment laban kay Inday Sara. Alam natin naman mga kababayan na itong kadyutahang impeachment na ito ay talagang sadya ito para nga gibain ang mga Duterte. Ulit-ulitin ko pong sabihin sa inyo na even itong confidential fund ay tanim yan at para binigay kay Inday Sara 11 days bago matapos ang taon para gamitin talaga sa paninira sa kanya. Ito naman ang ating palanggang Inday, dahil nabigyan ng confidential fund, kailangan mong gastusin within the year of 2022, di ba? Kasi ang mga pondo na yan ay ginagamit kada taon. So anyway, alam nyo na yan. And also, balikan natin yung November na sinasabi ko na talagang ang target o ang kanilang kalang layunin ay sirain, ang kalang maitim na balakin ay sirain nga si Inday Sara, mga babayan. Kaya ngayon, yung mga ginagawa nila ngayon ay talagang sobrang effort ng mga bangag. Okay, may nag-text kapon, may nag-message sa akin mula mismo sa nandoon sa Malacanang. Tignan natin yung fellowship nila. Okay, nag-text sa atin. Tignan natin ang mensahe. Ito ay, alright. Okay, Miss Maharlika, alam mo ba na ang tawag ng mga congressman sa kay Liza Tanas, okay, ay Madam President. Imagine mo, ang tawag, okay, kay Liza Tanas ay Madam President. Yesterday, ang daming bawal sa loob ng fellowship. Bawal mag-cellphone, bawal lahat. Yung mga kasamang mga staff ng mga kongresista ay pinaiwan ng kanilang mga telepono, lahat iniwan ng telepono, bawal mag-video, bawal lahat. Alam nyo na yan, dati pa ito Dati pa natin inulat ito na even yung mga kapulisan,
mga kasundaluhan ay pinagbabawalan ng cellphone, di ba? Pinagbawalan gumamit at yung duran-duran concert, bawal, bawal picturean yung event kasi dapat personal nila or sariling camera ni bangag o ni butod kasi nga itinatago nila sa taong bayan. Ngayon, kahapon ganun din. Imagine niyo saan ka nakakakita ng event, okay, na bawal. Kung ito ay party-party, kung itong fellowship, di ba, dapat proud sila kasi may fellowship sila, nagsasamba sila sa demonyo. Di ba? Proud sila, dapat kung ito ay tunay na para sa bayan. Pero dahil ang fellowship na sinasabi nila ay itumba si Inday Sara Duterte. Maraming ibig sabihin yan, itumba, gorgorin, impeach and everything. Pero ito ay nataranta sila. Ayon sa ating informante, hindi ito, Miss Marlica, hindi totoo na ito ay matagal nang nakaschedule. Biglaan po ito kasi nataranta ang mga bangag. Okay? Nataranta si bangag at si Madam, sabi niya si Lisa Tanas, dahil sa panawagan ng INC. Alright? Alright, sabi doon. Ang dami pa talagang bawal. Ang dami po talaga bawal. Pinatawag ni Martin at Yeda Romualdez ang congressman sa Malacanang dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. Okay, ang narinig ko, sabi na nag-text sa akin, ang narinig ko, nandoon siya sa loob, ay Lisa would like to make her 2 sons as a congressman. Maliban doon sa Target Inday, okay, Target VP Sara, ang narinig ko sa usapan, Lisa would like to make her 2 sons as congressman. Si Sandro sa Ilocos, si Vinny sa Iloilo, at sinabi ng kamag-anak nila Lam, okay? Okay? At sinabi ng kamag-anak nila Lam. Sinabi din ni Congressman Kunghon at Nograles na kay Lisa, okay, ito daw yung mga naganap sa usapan na narinig niya. We will push you to run, Madam President. Kay Lisa Tanas. Okay? We will push you to run. Gagawa, ito i-booking na natin dito kasi wala pa to. Gagawa daw itong si Kunghon at itong si Nograles, yung si Migaon, ng kanilang Run Lisa Run. Tatakbo silang lahat. Isa yon sa mga pinag-usapan nila. Sabi nga ng ating puting as, grabe, imbis na ayusin nila ang problema ng bayan, pinaghahandaan na nila ang 2025 and 2028 kung paano sila magstay in power. Okay? Grabe, Miss Marlica. Run, Lisa, run. Okay? Ngayon, nag-iinarte si Lisa na ayaw daw niya. Sabi niya, ayaw daw niya. Nagbiga-biga siya na ganyan. Alright? Pero pinipilit na magsisignature campaign. Okay, pinipilit na magsisignature campaign sila to convince Lisa 2028 para tumakbo at ang mga anak. Nakakaloka, sabi niya pa, yan ang projection nila. Alright? Yan ang projection nila. Pero, si Lisa ay nagpapanggap lang na kunyari, hindi siya nagwo-worry sa pronouncement ng Iglesia ni Cristo. Alright? Ando doon din si Escudero. At, ang ipinakikita ni Lisa, sabi niya, ayan, by the way, sabi niya, si Lisa, ang dami niyang kasi information. Sabi niya, by the way, siya pala. Sabi niya dito si Escudero. Si Escudero pala ang nag-organize ng meet-up ni Lenny, ng meet-up ni Lenny at BBM sa Bicol. Sabi niya, sayang talaga. Sabi niya, bawal ang camera dito sa loob. Pero, minamaliit ni Lisa Tanas ang INC. Hindi daw sila kayang patibagin ng INC. Kasi kaya nilang manipulahin o bayaran ang lahat. Yun ang nakikita dito. Lahat ng pwedeng bayaran, kailangan bayaran. Inaatasan si Tambaluslos.
Ayan, Miss Maharlika, sabi niya dito, Miss Maharlika, nakakalungkot. Okay? Sayang talaga, wala talaga akong camera dahil hindi nakakapasok ang camera. Ganun na nila kakontrolado ang lahat. Pati congressman, kongresista, kaya na nilang manipulahin dahil kaya nilang bayaran daw ang lahat. Lahat ng pwedeng bayaran. Yun ang message sa atin. Mga palangga, nasa inyong mga kamay talaga lagi ang what? Ang pagdesisyon kung papatuloy nyo pang payagan ito mga putang inang ito. Nakikita ninyo, even ang mga kongresista. Okay? Diba, Kunghon? Ikaw, Kunghon? Kahit na, alam mo, lahat naman kayo lahat kayo, Kunghon, Suarez, alam nyo na inuutusan lang kayong tirahin si Inday kapalit ng mas malaking pakimkim, malaking budget. Lahat kayo mga putang ina ninyo, kaya nagkaletse-letse ang taong bayan, mga kapulisan, mga kamilatirahan, lahat kayo, mga religious group, lalo na po yung INC, thank you so much. Nakaka-proud ang inyong ginawa. Minamaliit po kayo ni Lisa Tanas. Wala daw kayong kakayahan dahil kaya nila bayaran ang lahat. By the way, alam nyo, yung ini-expose ko itong kaputahan ng gobyerno ni Lisa Tanas at ni Bangag. I think, kung hindi ako nagkakamali, kailan ba yung death threat ko? Well, my death threat was December. Siguro mga sometime between December, January, February, may nakausap akong isang opisyal. Huwag ko na lang sabihin kung saan siya. Isang opisyal na INC. Alright? INC na opisyal. Kilala ito din dyan sa gobyerno. Ang tanong ko sa kanya pala, Palangga, sabi ko, wag natin i-identify kung boy or girl ito. Sabi ko, Palangga, hindi pa ba gagalaw ang INC? Hindi nyo ba nakikita ito? Sabi ko sa inyo, ang dami kong kaibigan na INC, kahit sa government, kahit dito sa Amerika, kamag-anak, saan-saan pa. Sabi niya, ang alam ko, lalabas na sila. Kasi kinukulit ko siya Sabi ko sa kanya, Palangga, hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ng gobyerno? Sabi niya sa akin, lalabas na sila. Sabi ko, kailan pa lalabas? Pag ubos na ang kaba ng bayan? Ang sabi niya sa akin, magmi-meeting kami. Meron siya sinabi sa akin date dati. Sabi niya, magmi-meeting kami ng ganitong araw. Sasabihin ko sa iyo kung lalabas ba ang INC or what. Pero alam na rin ng pamunuan ng INC ang mga kaganapan. So anyway, let's sabihin natin first quarter yon. And I know, Palangga, you're watching me. And I thank you. Thank you so much. At ngayon ay nagsalita na kayo, mga kababayan. Sukang-suka na ang INC last year pa lang. Hindi ko lang alam, yung kapwa kong Katoliko, mga kaparian, nag-e-enjoy sila sa patayan, nag-e-enjoy sila sa baha, sa kawatan, sa pangaharas, panggigipit, di ba? Yun ang ini-enjoy ng ating mga kaparian. Hindi man lahat, yung iba naman nagsasalita na, pero talagang nakakabagot, okay? Nakakabagot talaga yung mga ginagawa ng mga ito. Dahil, alam nyo naman, ang ginagawa dito kay Inday Sara ay talagang panggigipit. Kasi ang impeachment na ginagawa nila na walang basihan, kundi dahil yung putang inang confidential fund na si Marcos Jr. naman ang approve na siya dapat kung talagang may impeachable offense kasama siya. Pero the target, the intention nga ay babuyin ang mga Duterte. Ganito ka-demonyo si Lisa Tanas. Kaya mga taga-INC, mga palangga na Iglesia ni Cristo, ayon sa ating source, nandoon sa loob. Wala daw, hindi nyo daw kaya. Okay? Wala kasi alam nyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Maliban sa text niya. Antok na ako. Ang sabi,
Galit na galit si Lisa sa INC kasi noong pumunta sila ni Bangag, birthday, di ba? Birthday ni Ka Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, si Inday, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan ng INC. Tapos sila biglang nag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary anniversary ng INC. But yung holiday na yon next year pa. Di ba? I-comment nyo nga dyan palaga. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to o during that day, hindi during that day, the next day or the next week na mag-ano ng holiday. Next year pa. Nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting as, galit na galit si Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni ano tawag dito? Nung birthday celebrant. 'Di ba, mga palangga? So, balikan niyo yung issue na yon. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit-galit si Lisa, gagawin daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay na kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan, mga kapwa ko, mga kapatid, lalo na yung opisyal na nakausap ko. Alam mo naman palangga kung gaano ka-demonyo si Lisa. Nag-usap tayo. Ngayon, ina-underestimate kayo. Ang sabi sa inyo ay what? Diba? Wala naman kayo. Hindi nyo kaya si Lisa Tanasa ang gobyerno niyang what? Pabagsakin o pag mag-rally kayo dahil kaya ni Lisa bayaran ang lahat gamit ang pondo ng bayan. Kaya ganito na lang, mga kababayan, na talagang sinusulong nila itong impeachment na ito sa gawa-gawang mga kadyutan, gawa-gawang mga what? Mga pagbabato kay Inday. Yung mga sinasabing, ano bang high crime ang ginawa ni Inday? Anong betrayal of public trust? Sino ang nag-betray sa taong bayan? Itong hayop na Bangag Jr. Dahil hindi siya ang presidente. Madam President nga ang tawag kay Lisa Tanas doon sa kanilang fellowship. Di ba? Si Marcos Jr. ang nag-betray sa taong bayan sa lahat ng kasalanan niya, sa lahat ng pag-a-addict niya, yung pagiging addict pa lang ni Marcos Jr. sa pulburon, pag-kidnap, pang-orgy, lahat na ng kasamaan, pagkonsinti o pagkonsinti, paging pinuno ng mafia, yan ay lahat, pasok lahat dyan ang corruption, pasok lahat ng high crime, lahat ng betrayal nando doon sa kung maghahanap ka ng ground of impeachment, nando doon lahat sa ginagawa ni Marcos Jr. Kasi gusto nilang burahin ang mga Duterte sa political spectrum, political arena, mga kababayan. Kaya naman, pinapatay na nila hindi lang ang demokrasya, kundi literal na ginugurgor kayo. Okay. Allegedly. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Isang tao pa lang ang nag-message sa atin. Ito, mga kababayan, ha? Basahan ka pa. Ito. Alright, here we go. Ayan. Ano ang sabi? Ano ang sabi sa akin? Ito, Miss Maharlika, napakaingay na chika. Ang source dito ay kabit ni Anton. Kaya nga sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko na ganon. Sabi ko nga sa kanya, ha, kabit ni Anton? Sino dun sa kabit ni Anton? Sabi ko. Sabi niya marami sila. Okay, ito ang pasabog. Okay, Lisa Araneta Marcos aka kidnapper had an affair with some police or PSG. Military whoever. And that man has since been killed. Recent lang yan. Recent lang daw yan. Sabi ng Kirida. Anton source. Gusto nyo makita ang message? Okay, pakita ko. Yeah, wait a minute. Ay, hindi na pala. Sandali lang. Hindi, para lang makita nyo. Musog ka ng konti dyan at ako irarampa. Sandali lang. Papakita ko lang sa inyo, ha.
Alright. Papakita ko sa inyo, ha? Para akala nyo baka sabi nyo, katang isip ko lang to. Papakita ko lang yung message. Takpan lang natin yung mayari. Ayan, no? Recent lang daw. Alright? Okay. Kabit. Source is kabit. Okay. Nakita nyo ba yan? Lam had an affair, PSG or military. Natin papakita yan. Man has, ayan. Man has been killed. Ito, 2:55 a.m. niya. Ay, kahapon niya to. Kahapon niya may message. Ayan, 2:55. Ayan, ang oras. Ang oras, ayan, may message sa akin. Nakita niya? Has been killed. Sino ito? Allegedly, kaya dapat ito imbestigahan. Mga kababayan, sa dami ng dumadating sa atin na information, ulitin ko, ayon ito sa kabit daw ni Anton. Allegedly, mayroong, diba, ewan ko kung sino to, dahil yung binalita ko sa inyo, nakipagtsuktsakan na nag-orgy si Lisa Tanas, yun yung dati pa na PSG na nagurgur din. O nagurgur o ginurgur nila. Remember, nang sabi na dahil binulyawan ni Lisa Tanas, dahil nahuli silang nagtsuktsakan. And now, bagong-bago. Lam had an affair with some police of PSG or military. Okay? Whoever. And that man has since been killed. Sabi niya, recent lang daw yan, sabi ni Querida ni Anton. Yung mga ganitong klaseng mga impormasyon coming from our source at usap-usapan kayong mga PSG, kayong mga military ng iba sa inyo, umalis na, di ba? Nag-message kayo sa akin. Anong sabi nyo? I-booking na natin. Ng ating mga puting ahas, ang iba ay PSG. Para naman tumapang kayo at magkaroon kayo ng balls. Di ba inuutusan kayo ni Lisa Tanas? Magkolekta kayo ng pera? Kumukolekta kayo sa agriculture, kumukolekta kayo kay Altenco, kumukolekta kayo sa Okada. Sino itong bagong pinatay? Mga kababayan, according to our source, may pinapatay na naman si Lisa Tanas. Di ba? Yung sa Camp Aguinaldo, may pinatay din doon. Tahimik na lang ba kayo? I'm so happy. Again, INC is speaking up. Sino itong pinatay na ito? Ano ba ang kinalaman namin diyan? Ano ba dapat yung partisipasyon ng Pilipino? This is coming from our source. Na allegedly, kasi wala naman tayo dun sa pinangyarihan, ay may katsuktsakan si Lisa o may katsuktsakan. Okay, affair. Ano ba sa Tagalog yan? Nag-hayay lang, nagpa-cute-cute lang na ganyan. Okay. PSG, sino na naman ang pinapatay diyan? Sino ang pinatay ninyo? Sino ang ginurgur nyo? Mga palangga, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kasi kung totoong may pagmamahal, wala talagang pagmamahal yung mga hayop na yan. Alright? Kagabi, ito sa dami, you know what? Sa dami ng informasyon na nakakarating saan, I have live also dito. Busy din ako. Kaya nga nung tumawag sa akin, sa totoo lang, yung ating pumunta doon sa fellowship, nagkukwento na papipikit na talaga ako. Sabi ko palangga, bukas na lang tayo mag-usap kasi hindi ko na ma-absorb. Kaya nga, naalala ko, may text messages. Okay? Ito, ipakita ko rin yung text messages kasi para makita ninyo na hindi na tayo nag-ano dito. Okay? Ito yung part lang na ito. Dali Part lang nandito yung tungkol sa message niya. Yung part lang, hindi ko papakita sa inyo lahat. Okay? Sinabi ni Congress na ito lang. Ayan yung bawal. Alright? Para naman, takpan natin yung ating source. I-edit ko lang baka makita yung kanyang pangalan at magurgur. Okay? Here we go. Ayan 12:45 a.m. Sinabi ni Kung Hun, ito, 12:45 a.m. Magkasunod lang sila. Oh my God. Okay, ito. Ayan, mga palangga. Nakita niyo mga message. Ayan. Yan, okay. Alright. Nakita niyo mga message. Ayan yung mga message, oh. Anyway, just to prove to show you proof,
na hindi tayo gumagawa ng takatang isip dito. So, yan, during the fellowship, ang tawag kay Lisa Tanas, Madam President, now, ang pinag-uusapan doon ay Target Maharlika, Target Inday Sara, and minamaliit kayo mga INC. Kaya daw na naghanap ng magbabayaran. Yun na lang ba? Papayag na lang ba kayo na ganito, ganunin? Although nagsasalta na po kayo, ganito kayo maliitin ni Lisa Tanas. And now, may pinatay na naman na PSG dahil, katsok-tsakan, naging jowa. Ito naman, okay, ito ha, balikan ko lang. Last year, ano ba yung ngayon, 2024, nakita ngayon, ano? Diyos ko po, ang bilis ng panahon. Next month, 2025. Anyway, kailan ko ba na-ichika sa inyo yon from the Puting Ahas? I think, first quarter of the year, no? But anyway, sa dami-dami ng informasyon, last year or first quarter of the year, may ginurgor na PSG kasi nahuli si Lisa Tanas na bumubuka-buka ka, nakipagkantutan, ayan Tagalog, para sarap na sarap si Lisa dyan eh. Yun ang, ayaw ko masyado magsalta ng ganyan. Gusto ko yung nakipagkangkangan, nakipagtsakan, nakipagtordyakan. Yung putang inang Lisa Tanas na yan. Kaya may nagurgur na PSG during that time. Merong bang investigation? Wala, kasi itatago nila yan. Nabanggit na rin yan ni PRRD. And now, mainit-init na balita, mismo daw ang pinatay at according to our source, okay, ay yung boyfriend ni Lisa Tanas. Yung ka-affair niya, yung ka-betski niya or what. Kaya wag nyo nang masyadong wag nyo nang masyadong dikdikin si Maris Racal. Wag na yan. Diba? Bata pa yan, mapusok, ganyan. Baka kayo din nun ay namangka sa dalawang ilog. Alam mo na mga bagets, when you're young, you're stupid, ika nga, diba? So, yung mga ganyang klaseng, hindi naman lahat ng bata. Hindi naman lahat ng young. But anyway, mas tututukan natin to. Itong putang inang si Lisa Tanas, may napatay. According to our source, allegedly, may nagurgur na PSG. Sino ito? Kung meron talaga